Filipino 5, Quarter 1, Week 2, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay mga pangalan at panghalip. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang mga pangalan at panghalip. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na magagamit ng wasto ang mga pangalan at panghalip sa pagtalakay tungkol sa sarili, sa mga tao, hayop, lugar, bagay at pangyayari sa paligid, sa usapan at sa paglalahad tungkol sa sariling karanasan. Kumusta mga bata? Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang wastong gamit ng pangalan at panghalip. Mahalaga na malaman natin ang mga tuntunin ng wikang pinag-aaralan. Sa araling ito ay tutulungan kang palawakin ang iyong kaalaman sa dalawang bahagi ng pananalita, ang pangalan at panghalip. Dito matututuhan mo kung ano-ano ang mga salitang tumutukoy sa pangalan at anong bahagi ng pananalita ang ginagamit bilang panghalili sa pangalan. Magkakaroon ka rin ng higit na kaalaman sa gramatika, sa wastong gamit ng pangalan at panghalip sa pagtatalakay tungkol sa sarili, sa mga tao, hayop, lugar, bagay at pangyayari sa paligid, sa usapan at paglalahad tungkol sa sariling karanasan. Basahin at pag-aralan ang sumusunod na pangungusap. Sina Joaquin at Joanna ay magkapatid. Ang salitang may salungguhit ay isang halimbawa ng pangalan, Joaquin at Joanna. Ito ay ngalan ng tao. Sila ay maagang pumasok sa paaralan. Ang salitang sila ay isang halimbawa ng panghalip. Sa halip na gamitin natin muli ang pangalang Joaquin at Joanna, pinalitan natin ito ng panghalip na sila. Kailan ginagamit ang pangalan? Ginagamit ang pangalan sa pagtukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o lugar at pangyayari. Halimbawa, pangalan ng tao, katulad ng John, Jasmine, nanay, tatay, tiya, lolo. Pangalan ng bagay, gaya ng lapis, mesa, bintana. Pangalan ng lugar o pook, gaya ng paaralan, Batangas, sa ilalim ng puno. Pangalan ng hayop, gaya ng kalabaw, manok, ibon. At pangalan ng pangyayari, gaya ng bagong taon, Disyembre 25, kaarawan, pista. Kailan naman ginagamit ang panghalip? Ginagamit ang panghalip na pamalit o panghalili sa pangalan. Halimbawa, si Carla ay maagang gumising. Siya ay maghahanda ng kanilang almusal. Sa halip na ulitin muli ang pangalang Carla, pinalitan ito ng panghalip na siya. Sina Vicky, Pat at ako ay magkaibigan. Kami ay laging nagtutulungan. Sa halip na ulitin muli ang pangalang Vicky, Pat at ako, pinalitan ito ng panghalip na kami. Upang higit na masanay ang inyong kaalaman sa paggamit at pagtukoy ng pangalan at panghalip ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Gawin natin ang pagsasanay bilang isa. Basahing mabuti ang talata. Piliin ang mga pangalan sa talatang babasahin. Si Mang Ambo ay isang magsasaka. Malawak ang lupaing minana niya sa kanyang mga magulang. Kaya katulong niya ang kanyang pamilya sa pagtatanim ng mga prutas at gulay. Mayroon din silang mga alagang hayop dito.
Tuwing pista o kahit anong okasyon ay hindi na sila bumibili ng mga sangkap sa lulutuin. Pumipitas na lamang sila ng mga gulay sa kanilang taniman. Gayon din ang karneng baboy at manok. Maging ang kanilang mga kapitbahay ay natutulungan din nila. Hindi nila pinagkakaitan ng tulong ang mga ito. Masaya ang mag-anak sa simpleng buhay na mayroon sila. Siya at ang buo niyang pamilya ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa pagkakaloob ng mga biyaya. Ngayon ay tukuyin natin ang mga pangalan at panghalip sa talatang ating binasa. Ang ilan sa mga pangalan ay ang mga sumusunod. Mang-ambo, magsasaka, prutas at gulay, pista, baboy at manok, kapitbahay. Ang ilan naman sa panghalip na makikita sa talata ay ang mga sumusunod. Sila, nila, niya, kanila, kanya, siya. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsasanay bilang dalawa. Gamitin sa pangungusap ang mga sumusunod na pangalan. Una, Hong Kong. Halimbawa, masayang namasyal sa Hong Kong ang buong pamilya. Pangalawa, pagkain. Halimbawa, bumili ng pagkain sina Dan at Jana para sa hapunan. Pangatlo, Dr. Garcia. Halimbawa, si Dr. Garcia ang doktor ng aking tatay. Pang-apat, banig. Halimbawa, ang banig ay masarap na tulugan dahil ito ay malamig. Panglima, magulang. Halimbawa, isasama ko ang aking magulang sa ibang bansa. Pang-anim, bagyong Ambo. Halimbawa, marami ang napinsala ng bagyong Ambo. Pang-pito, buwan ng wika. Halimbawa, magdiriwang ang ating paaralan ng buwan ng wika. Pang-walo, ibon. Halimbawa, ang mga awit ng ibon ay masarap pakinggan tuwing umaga. Pang-siyam, telebisyon. Halimbawa, ang aming telebisyon ay matagal nang sira. Pang-sampu, Angel Locsin. Halimbawa, si Angel Locsin ay paborito kong artista. Para naman sa pagsasanay bilang tatlo, gumupit ng larawan ng inyong mag-anak. Idikit ito sa bond paper. Sumulat ng pangungusap tungkol sa gawain ng bawat isang miyembro ng pamilya sa inyong tahanan. Sa lungguhitan ng pangalan na ginamit, palitan ng angkop na panghalip ang sinalungguhitang pangalan. At para naman sa pagsasanay bilang apat, basahin ang mga pangungusap. Palitan ng panghalip ang pangalang may salungguhit. Isulat sa patlang ang sagot. Una, si Lara ay mahusay gumuhit. Patlang ay laging nagwawagi sa paligsahan. Ang panghalip na gagamitin natin ay siya ay laging nagwawagi sa paligsahan. Pangalawa, sina Randy, Lawrence at ako ay magkakapatid. Patlang ay nag-aaral mabuti. Ang panghalip na ating ipapalit sa pangalan ay kami. Kami ay nag-aaral mabuti. Pangatlo, ikaw at si Glenda ang magwawalis ng bakuran. Huwag patlang magtapon ng basura sa likod bahay. Ang panghalip na ipapalit sa pangalan ay kayong. Huwag kayong magtapon ng basura sa likod bahay. Pang-apat, naglaro ng patintero sina Aldrin at Ariel. Nauhaw patlang kaya umuwi muna. Ang panghalip na ipapalit natin sa pangalan ay sila. Nauhaw sila kaya umuwi muna. Panglima, si Ellen, Tina, Ayla at ako ay nasa ikalimang baitang. Mahilig patlang umawit. Ang panghalip na ipapalit natin sa pangalan ay kaming. Mahilig kaming umawit. Pang-anim, Ate Sita, Ate Lara, tawag patlang ng lola. Ang panghalip na ipapalit natin sa pangalan ay kayo. Tawag kayo ng lola. Pang-pito,
Patlang ay may alagang loro, ang sabi ni Orlan. Ang panghalip na ipapalit natin sa pangalan ay siya. Siya ay may alagang loro. Pangwalo, Kuya Dante, sapat lang ba ang aklat na ito? Ang tanong ni Lily sa kanyang kuya. Ang panghalip na gagamitin natin pamalit sa pangalan ay iyo. Kuya Dante, sa'yo ba ang aklat na ito? Pangsyam, masarap magluto ang nanay ng sinigang na baboy. Paborito patlang ng tatay. Ang panghalip na gagamitin natin pamalit sa pangalan ay ito. Paborito ito ng tatay. At pangsampu, kailangan patlang ng mahusay na tagaguhit, ang sabi ng patnugot kay Betty at Rodel. Ang panghalip na gagamitin natin pamalit sa pangalan ay natin. Kailangan natin ng mahusay na tagaguhit. Tandaan, kailan ginagamit ang pangalan? Ginagamit ang pangalan sa pagtukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o lugar at pangyayari. Kailan naman ginagamit ang panghalip? Ginagamit ang panghalip na pamalit o panghalili sa pangalan. Ayan mga bata, nasagutan nyo ba ang lahat ng mga pagsasanay? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!